Okay po. Good morning po mga kapatid. Parang di kayo masaya. Good morning po. Bagong-bago pa po ang taon. Ano po? So, Happy New Year po sa inyong lahat. Pakibati nyo ang katabi nyo ng Happy New Year. So, at papuri sa Panginoon dahil pinili nyo na unahin ang Panginoon ngayong taong ito. Ano po? This is our first Sunday ng taong 2026. Sinimulan po ninyo ang taon nyo ng pagsamba sa Diyos. Tapusin po ninyo ang taon ng 2026 na sumasamba pa rin kayo sa Diyos. Meron pa tayong 51 weeks. 51 Sundays. Sabi sa katabi mo, huwag kang absent. Kompletohin mo ang 52. Tingin mo, makakailan yung katabi mo? Makaka-52 ba yan? O mga 32 lang. Mga 52 weeks tayong lahat. Okay? Makumpleto natin yan. Listen, hindi po naging madali ang buhay natin sa 2025. Merong maganda, may pangit. Sa dami ng mga pinagdaanan natin na mga kalamidad tulad ng mga bagyo, sunog, lindol, mga sakit, mga pagtaas ng bilihin, mahal ng bilihin, Naalala nyo dati, 500 mo, pag namalengke ka, sambayong na, Ngayon, yung 500 mo, pansahog pa lang, Sa mahal ng mga bilihin natin, po. Pero, napakabuti pa rin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Never naman niya tayong iniwan, never niya tayong pinabayaan. Buhay pa rin tayo na tumawid ng 2026, malalakas pa rin at nagtatabaan pa rin. Patunay ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Kaya, pwede po bang tumayo tayong lahat? Magandog tayo ng isang pasasalamat sa Panginoon sa 2025 na ibinigay niya po sa atin. Lord, thank you po sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa 2025, namin pong naranasan, merong mga kalungkutan at mga kabiguan, pero hindi po namin naramdaman na kami ay inyo pong iniwan at pinabayaan. Kaya marami pong salamat sa inyo pong pagkalinga, pangunguna sa amin na isurvive po namin ang 2025. At umaasa po kami sa pagtawid po namin ito ngayon ng 2026. Muli nyo po kaming sasamahan, muli nyo po kaming pagpapalain, muli nyo pong gagabayan ang Pila-Pila Church of Christ. At muli po, ang inyo pong pangalan maitaas po sa lugar po na ito. Sa inyo po namin inihahandog ang araw po na ito, ang aming pagsambang ito, at sa mga araw pang mga darating. In Jesus' mighty name, Amen. Mari na po kayo magsiupo. Sabi ng Hebreo 13:5 at 6, huwag kayong magmukhang pera. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sabi nung author ng Hebrews, huwag kayong magmukhang pera. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang pera? O mukhang walang pera? Sabi nung author, huwag magmukhang pera. Meaning, huwag kayong mag-worry sa anumang bagay this 2026. Kasi may promise ng Diyos. Ang promise niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, anumang hamon ng buhay ang nag-aantay sa atin ngayong taong 2026, ready tayong mag-survive kasi may promise ng Diyos sa bawat isa sa atin. Actually, this is the most repeated promise of the Lord from the entire Bible. From New Testament, Old Testament, isa lang ang nangingibabaw na pangako ng Diyos, I am with you. Sasamahan ko kayo
Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Actually, alam niyo ba ang context nitong Hebrews chapter 13? Persecution. Yan naman ang buhay ng mga unang mananampalataya. At pag may persecution, pinapatayan, ikinukulong, kinukuha ang ari-arian. Kaya sabi ng author ng Hebrews, sabi niya, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Diba? So, huwag kayong mag-alala sa buhay na ito. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo mag-aalala kung ano man ang nag-aantay sa atin this 2026. Diba? So, tingnan mo nga ang katabi mo. Anong bago sa kanya? Sige. May bago ba? Oh, bagong ligo? Ano? Bagong sapatos? Bagong damit? Bago ang kilay? Ano? Bagong ribbon? Bago ang cellphone? Bagong attend lang ulit? Di ba? Minsan yan ang nagbabago sa atin. Pero higit na dapat binabago natin, inaayos natin yung kalooban natin. Minsan kasi ng problema sa tao, ang nagbabago yung itsura. Pero yung ugali, hindi pa rin. Mga marites pa rin. Ano? 2026 na, mga chismosa pa rin. Ano? Yun ang nagaganap sa kanila. Tingnan nyo, sabi ng Kawikaan 31:30, mandaraya ang pangakit at kumukupas ng ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Yun daw gandang panlabas, kumukupas yan. Gusto niyo ng prueba? O, tingin yung katabi niyo. Yeah. Yung iba ay papakupas pa lang. Yung iba ay kupas na kupas na. Ganun ang buhay. Sabi niya, yung gandang labas, kumukupas yan. Pero yung gandang loob, yan ang pinararangalan. Kasi yan yung panghabang panahon. Yan yung forever na meron tayo sa buhay natin. Kaya, hindi lang mukha ang mini-makeover. Dapat pati ang buhay. Tayo kasi ang hilig natin magkaroon ng New Year resolution. May New Year resolution na tayo. Tapos may kanta pa tayong bagong taon ay... Pero hindi naman nagbabago. Next year, yung pa rin ang kanta. Bagong taon ay... next year yun ulit ang kanta. Bagong taon ay magbagong buhay. Pero hindi naman nagbabago. Di ba? Tapos yung New Year resolution mo last year, yung pa rin ang New Year resolution mo. At alam nyo kung ano lagi New Year resolution natin? Magda-diet na ako. Lagi na lang yun. Ano? Iba naman, magpuro panlabas. Yung panloob naman, ano po, yung ating baguhin. Yun yung napakahalaga. Kasi, na-experience yung maglinis ng bahay, mag-general cleaning. Pag nag-general cleaning kayo ng bahay, nangyari yan ngayong season na ito, di ba? Anong ginagawa nyo? Meron kayong itinatapon at meron kayong kinikip. Tama? O ito, basura na yan. Basura, basura, basura. Ano ang nagiging idea natin? Bakit ang isang bagay tinatapon mo na at isang bagay kinikip mo pa? Wala nang pakinabang. Kalat na lang ito, itapon na. Kasi merong iba, kahit kalat na lang, ayaw pang itapon. Ano? Kaya yung bahay niya parang bodega. Ano? Pag hindi na kailangan, itapon na. O, sira na, hindi mo na ginagamit. Gusto mo, naka-display pa rin. Ano? Diba? Tinatapon natin. Dapat ganun din sa buhay natin. Nag-general cleaning tayo ng buhay. Tinitignan nyo, alin ba yung mga ugali natin kailangan nang tanggalin? Ano ba yung mga dapat i-keep? Diba, sa ating mga buhay. Kasi kailangan nyo, do you remember the story? Yung sa Luke chapter 13, si Jesus, meron siya nakitang fig tree, yung may-ari. Sa kwento ni Jesus, hindi nagbubunga. 3 years ng pabalik-balik, di nagbubunga. Anong sabi niya? Putulin! Bakit? Nakakasikip lang. Walang pakinabang. Kailangan ng putulin yun. Sayang ang pataba. Sayang ang space. Putulin na lang.
Diba? Maging si Jesus, nagpuputol. Ano? Gusto niya nililinti ka mga katabi mo. Dapat bang linisin na yan? Putulin na? Sayang ang space. Ano? Sayang ang pataba. Ano? Bro, lagi siyang nakikinig ng message. Sayang naman. Sabi ng Panginoon, putulin na. Ano? This 2026. Ano? Wag muna. Ano? Sabi nung tagapag-alaga. So, kailangan may binabago tayo, may nire-remove tayo sa atin. Sabi ng Jeremiah 7:5 and 7, may nakalagay ba? Magbagong buhay na kayo. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Sabi niya, I will bless you. Pero may condition, magbagong buhay na kayo. Sabi niya, baguhin na ninyo ang inyong buhay. Kaya mga kapatid, ngayong 2026, kung gusto ninyong pagpalain kayo ng Panginoon, dapat meron tayong mga ginagawa sa buhay natin. May mga inaalis tayo. Halimbawa, itigil ang mga tradisyon, gawi, next slide natin, kultura, mga nakasanayang gawin taon-taon na wala namang talab. Halimbawa, di ba sa medicine, nagpa-check up na ba kayo sa medicine? Tapos kapag nagpa-check up kayo, sabi ng doktor, inumin mo ito 3 times a day, etc., etc. Tapos, anong sasabihin niya? After 3 days, bumalik ka sa akin. Pero hindi na kayo bumabalik. Ba't di na kayo bumabalik? Magaling na. Okay? Kailan lang kayo babalik? Pag di kayo magaling. Bakit pinagabalik tayo ng doktor? Sige nga. Bakit ang doktor sabi niya, after 3 days, bumalik ka? Ba't tayo binababalik ng doktor? Ha? Pinag-aaralan sakit mo? Yes, pwedeng ganon. Or, ganito yan. Kasi yung gamot, 3 days pa bago tumalab. Titignan niya kung tumatalab sa'yo. Pag nakita niya hindi tumatalab, anong gagawin niya? Papalitan niya. Natin ibig sabihin, ngayon nakita niya, oh, gumagaling ka na, ituloy mo yan. Okay? Hindi tumatalab, palitan natin. Naintindihan ibig sabihin? Kasi may mga bagay na wala namang talab, dapat tinitigil yan. Even si Paul, di ba, sabi niya 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Sabi ni Apostle Paul, stop drinking only water. Pero teka ha, baka ma-misinterpret ng mga baka maging favorite verse yan. Kalalakihan fellowship yan ng memory verse. Memory verse, sabi ng kalalakihan, 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use little wine because of your stomach and frequent illness. Take note. Ang sinasabi ni Apostle Paul, puro katubig. Sabi niya, sinisikmura siya. May sakit kasi sa sikmura si Timothy. Why? Because of water. Nasa isla kasi siya. Diba, ng Malta. So ngayon, puro mga tubig ay siguro mga kiti-kiti. Naman ang mga tubig, diba, sa mga balon. So sinisikmura siya. Wala namang mga mineral water noon. Kaya sabi ni Pablo sa kanya, uminom ka na rin ng konting wine para guminawa yung sikmura mo. So meaning, yung pag-inom, yung resetang ibinigay ni Paul is for what? Medicinal purposes. Gamot. Mga umiinom ngayon, di namang gamot bisyo gamot yan. Pinapainom siya para yung bakterya nung kanyang iniinom mamatay. Diba? Ganun ang ibig sabihin niyan. Ngayon, kung gusto nyong uminom din, gumamit kayo ng dropper. Ganyan, 5 ml, ganyan. Medicinal yun. Pero pag pabaso na, ay iba yun. Ibang usapan yun. So, ganun ang point natin. Ano ba ang mga nakasanayan nating gawin tuwing bagong taon? Wala namang talab.
Tingnan mo, mga pagpuputok, pag-iingay. Sino mga nag-ingay ngayong bagong taon? Bakit daw nag-iingay? Para itaboy ang malas. Naitaboy ba? Nasa bahay pa rin, di ba? Tulog pa rin yung malas, di ba? Di naman naitataboy. Ano? Oh. Tapos nagpaputok ka pa, naputulang ka pa ng kamay, di lalo kang minalas. Di ba? Tsaka yung mga maiingay sa kalsada, di ba? Minalas tayo dahil hanggang ngayon ang mga motor nila, grabe ang iingay. Ano? Nakakamalas talaga ng ano. Gusto mo lang matulog, di ka matulog. Ang iingay. Ano? Ba't kaya ganun ginagawa nila? Ano? Hindi sila magkulong ng kwarto nila tsaka nila bombahin ang mga motor nila. Hindi na damay pa tayo. Ano? Sa kaingayan nila. Ano? Naglalagay ng mga bilog-bilog sa mesa. Nako, alam ko, mga mesa nyo, puro bilog yan. Ano? Nung bagong taon. Ano? Bilog na prutas. Ilan daw prutas dapat? Alam na alam nyo, ha? Siguro ginawa nyo. Ano? Tapos, ang daming prutas, puro bilog. 12 kinds, di ba? Tapos yung bata gusto nang kumain, sabi, wala pang 12. So yung batang gutom na gutom, minalas. Ano? Di makakain. O dahil pinagbabawal kainin. Ano po? Tapos bumibili pa tayo ng mga Lucky Charm. Di ba? Tingnan mo katabi mo, meron ba siyang Lucky Charm? Tingnan mo na. Di ba? Sabi ng incheck, ikaw bilhin ito, ikaw swerte. No, ito 2.5 lang, lagay mo iyo bahay. Bili ka naman. Sinong sinuwerte? Yung incheck, sila yung mayaman, di naman tayo eh. Sila nagtitinda eh. Tayo naman bili ng bili. Ano? Tayo naman ang minamalas kasi papalabas tayo, sila papasok. Ano? Di ba? Tapos yung mesa natin, masaganang masagana. Punong-puno ang mesa ng mga kapatiran sa bahay. Biro mo, 3 lang sila sa bahay, yung handa, isang katerba. Anong gagawin doon? Inubos ba ninyo? Hindi, di ba? Anong ginawa? Pinanis. Kinabukasan, simula na ng pangat. Pangatlong init. Di ba? Di ba? Puro ganun. Pero mo, Holy Week na, may buko pandan pa sa rep. Huwag niyo sabihin ang rep nyo hindi punong-puno. Punong-puno pa yan ang pagkain. Hanggang ngayon, puro init ang ulam. Kaya puro init na rin, di ba? Init na ng ulo, init na ng ulam. Dahil sa ganyan. Sabi nga nila, ang pinakamaraming pagsasayang daw, bagong taon. Dami nating sinasayang na pagkain, na blessing ng Panginoon. Sa tingin nyo matutuwa ang Diyos sa atin sa ganon? Imagine mo, naghanda ka ng isang katerba para pumasok ng masagana ang bagong taon. Matutuwa ba ang Diyos sa iyo? Ang dami mong sinayang. Dami mong itinapon, ang dami mong pinanis, ang dami mong inaksaya. Diba sabi ng John 6:12, when they had all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Alam niyo ba ang kwento nito? Feeding of 5,000 men. Nagpakain si Jesus ng isang katerbang tao. After niyang magpakain, anong sabi niya? Tipunin ninyo lahat ng natira, ayokong may nasasayang. Nakita niyo? Si Jesus mismo nagsasalita, dapat nakalagay yan sa mesa tuwing bagong taon. Let nothing be wasted. Ayaw ng Diyos ng pagsasayang. Tapos gusto mo i-bless ka ng Diyos, ang dami mong sinayang na blessing. Baka magalit pa ang Diyos sa atin. Kailangan tayo nagiging marunong. Diba sa ganyang mga bagay? Kasi ayaw ng Diyos ang pagsasayang. Diba? So yung mga bagay na wala namang talab, tinitigil natin. So anong pwede natin gawin ngayon 2026? Alin dapat? Ito yung mga maging bukang bibig natin this New Year. Number 1, sabihin lang ninyo palagi, I am thankful. I am grateful. Tayo ay mapagpasalamat. Today we are thankful. Sabihin nyo, I am thankful.
Thankful tayo, di po ba? Dapat tayo maging mapagpasalamat. Maraming tao magagaling magkwenta. Magkwenta ng napapaskuhan. Kahit nga mga bata, gagaling magkwenta, di ba? Gagaling. Tapos nabubudol ng nanay. Sasabi ng nanay, ako na magtatabi niyan. Naku, delikado yun. Yan yung mga diskarte ng mga nanay. Di ba? Tama ba? Kinuha nyo ng mga napapasko. Pero mauutak na rin ng mga bata ngayon, hindi mo na rin maisahan. Hindi na noong kasing kami, nung panahon namin, kinukuha talaga yan. O, ako na magtatabi niyan. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha, nakatabi. Di ba? Ganun naman ang mga magulang. Magagaling tayo magkwenta ng gastos. Kung nakamagkano tayo ngayong mga season na ito, magagaling tayo magkwenta ng calories. Ilang timbang na tayo ng sugar, ilan ang tumaas sa atin, ano po. But sometimes, nakakalimutan nating kwentahin, alam nyo kung alin, bilangin, yung blessing ni Lord sa buhay natin. Dapat yan ang kinukwenta natin. The best thing to do in life, especially this 2026, is to count God's blessings in our lives. Ang bilangin natin, ang pagpapala ng Diyos. Ang problema sa atin, ang inuuna natin, reklamo. Diba? Ang dami nating reklamo sa buhay. Nung Pasko, ang dami nating reklamo. Minsan naman kasi parang ang hirap hindi magreklamo nung Pasko. Ano? Isa lang ang inaanak mo, 10 ang kasama. Talaga namang nakaka-nervyos. Ano? Pero isa lang ang inaanak mo, 10 ang kasama niya. Lalabasin mo ba yun? Di ba? Isang katerba ang kasama. Di ba? So, kailangan marunong tayo magpasalamat. Listen, minsan, akala natin yung blessing, yung na-promote ka sa trabaho, yung tinaasan ng sweldo mo, yung nakapagpatayo ka ng bahay, yung nakabili ka ng kotse, ng motor, akala natin yun lang ang blessing. Alam niyo ba, pag tinignan ninyo, nagsuri lang kayo, ang laki-laki at ang dami-dami ng blessing na na-receive natin ng 2025. Gusto niyo ng patunay? Una, hindi nasunog ang bahay natin. It's a blessing. It's a great, great blessing from the Lord. Tama mo ba? I'm sorry, baka may nasunog ang bahay dito, ha? Wala naman. Okay. Praise the Lord, hindi nasunog ang bahay natin, di ba? Blessing ba yon? Imagine niyo, yung mga nasusunugan, isang sunog lang ng bahay, ubos lahat ang ari-ariala. Yung hindi nasunog ang bahay natin, blessing ba yon? It's a great blessing. Hindi tayo na hospital. Napakamahal ma-hospital. May na-hospital ba dito? Kung meron, at least may pang-pa-hospital kayo. Another blessing din yun. Diba? Pero yung hindi ka ma-hospital, magkano bang hospital ngayon? Malamang, 4 days kayo, 5-7 days, magkano uubusin mo sa isang hospital? 50,000. Imagine mo, hindi ka na-hospital ng isang taon, may savings kang 50,000. Blessing ba yon? It's a blessing. Hindi kayo na-disgrasya. Nagmumotor kayo, nagde-drive kayo, pumapasok kayo, walang aksidenteng nangyari. Blessing ba yon? It's a blessing. Senior citizen ka na. Meron kayong card. Blessing ba yon? Blessing yung mga senior citizen card, di ba? Dati ayaw-ayaw pa ninyo, senior na ako. Ngayon may senior citizen card kayo. Di ba? Blessing yun. Pero mo, kada bili mo, 20%. Kada alis mo, 20%. Dati, iniiwan lang kayo ng anak nyo. Ngayon ay sinasama na kayo. Hindi dahil gusto kanyang isama, kundi dahil sa card mo. Di ba? Nakakagala na kayo ngayon. Dahil sa senior citizen card is a blessing. Blessing yan. Di ba? Yung meron kayong trabaho, meron kayong business, it's a blessing. Meron tayong bagong gawang kapilya, it's a blessing. Imagine niyo, di ba? Ang laki-laki ng improvement natin. So, napakalaking blessing yan. Di po ba? Meron tayong church na kinabibilangan. So, meron tayo. So, be thankful. Maging bukas lang ang isip natin. Ang dami-daming pagpapala
ng Diyos sa buhay natin. At marami pang blessing ang ibibigay ng Diyos sa atin. Yung nga lang buhay tayo ngayon is a blessing. Diba? Pinagpapasalamat nyo ba buhay kayo ngayon? Sabihin sa katabi mo, thank you, buhay ka pa. Parang may pagsisisi yung sabi mo, ha? Dapat yung nagguglo ang mukha. Ano? Sapat na dahilan yan para tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga, every gising is a blessing. Di bali ng walang tulog, wag lang walang gising. Mas mahirap kasi yung pag walang gising. Di ba? So, napakahalaga niyan. So, tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Diba? Kailan kayo huling nag-thank you sa Diyos? Kaya ba, pag-gising nyo, nag-thank you Lord kayo? Kasi minsan yung pag-gising, maka na naman. Minsan yan ang problema, di ba? Alam nyo, halimbawa, kung ako ang Diyos. For example lang, ha? Halimbawa, ako ang Diyos. Tapos, merong isang kapatiran, sabi niya, umaga na naman. Alam mo sasabihin ko? O sige, last mo ng umaga yan. Buti na lang hindi ako ang Diyos, di ba? Kasi parang ayaw mo na eh. Naintindihan nyo? Parang kasalanan ko pa, binigyan kita ng bagong umaga. Di ba? Lunes na naman. Last Lunes mo na yan, ha? Birthday ko na naman. O last birthday mo na yan. Kung ako ang Diyos. Di ba? Buti na lang hindi ako. Na hindi ibig sabihin, kaya bawat umaga pagbangon natin, hindi reklamo, kundi pasasalamat. Kailangan paggising mo ng umaga, sasabihin natin, thank you Lord. Pagpasok mo ng trabaho, thank you Lord, may trabaho po ako. Dudut ka sa ATM, thank you Lord. Bawat ginagawa natin, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kailan kayo huling nag-thank you? Sa mga kabataan natin, kailan kayo huling nag-thank you sa nanay at tatay nyo? Kain lang kayo ng kain, pero di kayo marunong mag-thank you. Diba? Ngasab lang kayo ng... Sabi nga nila, alam nyo ang pagkakaiba ng baboy at manok? Pag kumakain sila? Yung baboy, kain lang ng kain. Yung manok, marunong magpasalamat. Kasi pagkakain at pag-inom, tumitingala. Yung katabi mo ba'y manok o baboy? Ano? Ngasab lang ng ngasab. Di ba? Kailan kayo huling nagpasalamat sa mga kapatid nyo? Kailan kayo huling nagpasalamat sa mga leaders natin sa church? Di ba? Importante yon. Sa tagapangaral, sa mga musicians po natin, sa technical team. Minsan ganun, di ba? O, mali-mali na, lagi na lang mali ang sa technical team natin. Mali-mali ang tumugtog natin. Sa halip na pasalamatan, uy, thank you, pinangunahan nyo kami sa pagpupuri natin sa Diyos. Pinagpapasalamat natin yung mga ganyang mga bagay. Kailan kayo ulit nagpasalamat sa asawa nyo? Diba, merong isang retreat ng mga kalalakihan. May isang retreat ng kalalakihan. Sabi nung speaker nila, kasi ang topic nila, pagpapasalamat, pag-a-appreciate sa asawang babae. Sabi nung speaker na, mga kalalakihan, kunin nyo ang cellphone nyo. I-message nyo ang inyong asawa. Sabihin nyo, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. I really, really appreciate you. I love you. Message siya. Ayan, thank you and I appreciate all your effort, sacrifices to our family. Minessage. Wait tayo ng reply ng asawa niyong babae, sabi niya. Biglang tumunog. Tut. Ayan. White number 1. Sabi niya, reply niya, are you okay? May sakit ka ba? Bakit? Hindi sanay, mapasalamatan. Tumunog uli yung isang cellphone. Sabi nung wife number 2, joke ba ito? Hindi nakakatawa. Kala, nagjo-joke. Wife number 3, sabi niya, may kailangan ka ba? Siguro, di nga sanay. Wife number 4, sabi niya, may kasalanan ka siguro, umaming ka. Yung mabigat yung pang-5, sabi niya,
Who you? O, ba't kaya ganun ang reply? Kasi hindi sanay napapasalamatan. So, dapat marunong tayong mag-thank you. Okay, sabi nga ninyo, thank you. Bigat-bigat yata, di ba? Sabi nga, thank you. O, lagi yung bumubukal sa bibig natin. Yung pasasalamat. O, hindi pagrereklamo. Alam niyo ba kung bakit mahirap mag-thank you? There are lots of enemies of a thankful heart. Merong kalaban yan sa buhay natin. Una, comparing. Alam niyo kung bakit ang tao hindi marunong magpasalamat? Kasi lagi siyang nagkukumpara. Okay? Kinukumpara mo ang itsura mo sa itsura ng iba, hindi ka tuloy nagiging thankful. Ikinukumpara mo yung pastor mo sa pastor ng iba, hindi ka tuloy nagiging thankful. Ano ibig sabihin? Ikinukumpara mo yung church mo sa church ng iba, hindi ka tuloy nagiging thankful. Ikinukumpara mo ang bahay mo sa bahay ng iba, ang trabaho mo sa trabaho ng iba, hindi ka nagiging thankful. Why? Kasi nakikita mong mas higit sila kaysa sa'yo. Kaya nga hindi mo nakikita yung blessing ng Diyos na meron tayo sa buhay na ito. Comparing. Do you remember the Israelites? Ang mga Israelita, nung kuhanin sila ng Diyos through Moses sa Egypt para dalhin sa Promised Land, tinanggal sila mula pagkaalipin. Pero during their journey, alam nyo, reklamo sila ng reklamo, hindi sila nagpapas. Sa halip na sabihin, thank you Lord, kami po ay inyong iniligtas na sa pagkakaalipin. Alam nyo kung anong ginawa nila, hindi sila naging thankful. Bakit? Kasi kumpara sila ng kumpara. Sinabi nila, mabuti pa sana ipinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne, tinapay. Hanggang gusto namin, dito naman sa ilang pinadala ninyo sa amin, na pinadala nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sabi ng mga Israelita, buti pa sa Ehipto. At least mamamatay kaming busog. Dito, mamamatay kami sa gutom. Nakita nyo? Anong buhay nila sa Egypt? Alipin. Anong buhay nila ngayon? Malaya. Pero bakit hindi sila naging thankful? Kasi kinukumpara nila. At least doon mamamatay kaming busog. Kaysa rito gutom. Sabi niya, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita na nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanilang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Sabi nila, tuloy natin. Baba natin, tuloy. Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. Naalala ba ninyo ang mga pipino, pakwan, sibuyas, bawang, gulay na kinakain natin noon? Nangihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi ang manang ito. Biruin nyo, anong pagkain nila sa ilang? Mana. Nagreklamo pa rin. Ang sarap-sarap na nga ng buhay nila. Imagine nyo, maglalakad lang, kakain, maglalakad, kakain. Hindi nga sila nagtatrabaho pero pinakakain ng Diyos. Pero nagreklamo pa rin. Sabi nila, mabuti pa sa Ehipto, may pakwan, may pipino, may ganyan. Dito puro mana. So nagreklamo sila ng reklamo sa halip na magpasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi ng Exodus 16:4, sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit, araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng makakain nila maghapon. Nang magtatakip silim, dumagsa na sa kampo ang napakaraming pugo. Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh at ito ang utos niya tungkol sa diyan. Bawat isa'y kukuha ng kailangan niya at ang mga kasama niya sa tolda. Namulot nga ang mga Israelita. Take note, ang ganda-ganda ng buhay nila. Sa umaga, mana. Sa hapon, pugo. Umaga, mana. Sa hapon, pugo. Ganun ang pagkain nila. Wala naman silang ginagawa. Kain tulog lang. Hindi pa sila nagpasalamat. Why? Kasi kinukumpara nila ang pagkain ng Ehipto at pagkain nila sa ilang. Na-experience bang kumain sa isang restaurant o sa makainan? Pag kumain ka, halimbawa, excited ka mag-order. Ito po, isa. Excited kang dumating ang order mo.
Pagdating ng order mo, dumating din yung order nung kabila mesa. Sana yun na lang na order natin. Meron pala nun. Na-experience ba yun? Yung tumingin ka sa mesa nung iba, sana yun ang na-order natin. Nakita nyo? Kakain ka na, hindi ka nagiging masaya. Why? Kasi nakatingin ka sa mesa ng iba. Comparing what you have doon sa kung ano ang meron ng iba. Mag-focus tayo sa blessing ni Lord sa buhay natin. Huwag sa blessing ng iba. Listen, magkakaiba talaga ang blessing ng tao. Iba ang blessing ko, iba ang blessing nyo, iba ang blessing ng ibang tao sa paligid natin. Ngayon, kung ikukumpara natin sa blessing ng iba, ang blessing natin, magrereklamo talaga tayo. Tama? Pero kung nakafocus ka lang dun sa blessing at biyaya ng Diyos sa buhay mo, wala kang gagawin kundi magpasalamat sa Kanya. Yun ang kailangan ginagawa. So stop comparing what you have. Magiging bulag tayo sa mga biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Okay? Number 2, complaining. Isa yan. Kung bakit ang tao hindi marunong magpasalamat, inuuna ang reklamo. Kasi marami, puro reklamador. Sabihin sa katabi mo, hindi ako yun. Mukha lang ako. Ano? Mukha lang akong reklamador, pero hindi ako yan. Okay? Kasi marami reklamador. Parang yung kwento. Merong magkaibigan, nagkita sila. Sabi nung, long time no see, my friend. Sabi niya, kumusta ka? Parehong babae. Sabi niya, sabi niya, mabuti, nakapag-asawa na ako. Sabi naman nung friend niya, wow! That's good! Sabi nung kaibigang babae, hindi naman masyadong good kasi doble ng edad ko ang edad niya. So kung siya ay 30, yung asawa niya ay 60. Sabi niya, that's bad. Sabi niya, hindi naman masyadong bad. Alam mo bakit? Sabi niya, mayaman siya. That's good! Sabi niya, mayaman pala. Hindi naman masyadong good din kasi sabi niya, di naman niya ako binibigyan ng pera. That's bad! Sabi niya. Hindi naman bad kasi pinagpatayo niya ako ng napakalaking bahay, mansyon. That's good! Sabi niya. Hindi rin good kasi last week nasunog yung bahay. That's bad! Sabi niya. Hindi rin naman bad kasi kasama yung asawa kong nasunog. That's good. Hindi rin. Ang tao kasi minsan gano'n. Kahit anong mangyari sa buhay niya, reklamo ng reklamo. Daing ng daing. Dapat hindi ganon. Dapat marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya alam nyo, ano nangyari sa mga Israelita sa ilang? Alam mo nangyari sa kanila dahil reklamo ng reklamo? Ng ahas. Di ba? Nagpapalabas ang Diyos ng ahas, tas tutuklawin sila. Baka may nagreklamo, ano ba naman itong pagkain natin, Moses? Psst, ahas, tuklaw, patay. Kung ganun kaya ngayon, lahat ng magre-reklamo, biglang may ahas. Tingin mo, mabuhay pa yan, katabi mo? Or, mauubos tayo, Tagal naman mag-sermon nito. Ahas, tuklaw, patay. Nakakaantok naman mag-sermon nito. Ahas, patay. Pero sa simbahan pa kayo nangamatay lahat. Dahil puro reklamo. So instead of complaining, count your blessing. Diba? Bilangin natin ang biyaya ng Panginoon. Listen, baba natin. Number 1. Tingnan natin. Counting bad things will make you sad. Pag ang binilang natin, yung pangit na nangyari sa atin ng 2025, lulungkot lang kayo. Tama? But number 2, but counting the blessings of others will make you complain. Bilangin mo ang blessing ng katabi mo, ng tao sa paligid mo, ng kapitbahay mo, magre-reklamo kayo. Bakit siya? Yung nga lang pag merong Christmas party, di ba? Puro reklamo tayo.
Ngayon lang umaten yan, siya pa ang nabunot. Yan, minsan gano'n, pag raffle. Tamad-tamad niyan sa church, siya pa nabunot ng grand prize. Daming reklamo. Kasi, binibilang mo yung blessing ng iba. So, ang ending, you complain. But listen, counting your blessings will make you grateful. Pag ang tinignan mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, ma-amaze ka. Napakabuti pala talaga ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kailangan lang simulan mong bilangin yung pagpapala niya sa buhay mo. Wag yung blessing ng iba. Kasi minsan ganun tayo, ang binibilang yung blessing ng iba, uy, magbuburakay na naman pala sila, nakapusa naman sa Facebook, naka-airplane na naman. Diba? Uy, magpapatayo na naman sila ng bahay. Uy, bumili na naman sila. Eh, lagi kang nakatingin kasi. Ang tignan mo yung blessing ng Diyos sa buhay mo. You will be grateful. Diba? Makikita mo na talagang napakabuti talaga ng Diyos sa buhay natin. Another, alam nyo kung ano pa yung enemies ng gratefulness? Discontentment. Marami sa atin di marunong masyahan, makontento. Kaya di ba sabi ni Apostle Paul sa Filipos, chapter 4, di ba? Natutunan ko na ang sikreto ng, di ba? Ano raw yung sikreto? Masyahan sa anumang kalalagayan. Kasi, ang pagiging kontento, natututunan. Hindi yan inborn. Because we are born discontented. Alam nyo ba yun, lahat tayo hindi talaga marunong masyahan. Remember, nung bata tayo, anong gusto natin? Tumanda. Naalala nyo? Sana lumaki na rin akong gaya ni kuya, ni ate, ni tita. Tama? Ngayong matanda na tayo, nung gusto natin? Di ba? Gusto natin bumata naman ngayon. Naintindihan niyo? Nung nag-aaral pa tayo, gusto natin ano? Sana makatapos ako, makapagtrabaho na. Ngayon may trabaho na. Mas masaya pa nung nag-aaral ako. Di ba? Nung wala kang asawa, gusto mong magkaasawa. Ngayon may asawa ka na. Kayo may sabi niya, hindi ako ha. Wala akong sinasabing ganon. Ako, di ako nagsisisi. Yung asawa pala nyo, nagsisisi ha. Ako, walang ganon. Di ba? Because we are born discontented. Kailangan natututunan yun. Kailangan matutunan natin na masyahan. Kawikaan 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan, may alitan. Yung comparison, nakita nyo, bahay na punong-puno ng pagkain, bahay na ang pagkain niya ay simple lang. Sabi niya, okay na yung simpleng kainan basta magkakasundo. Kesa naman laging pistahan pero magkakagalit. So meaning lang, marunong tayong masyahan sa kung anong meron tayo sa buhay. 'Di ba? Yan ang sikreto na dapat nating natututunan para maging grateful tayo. And of course, busyness. Alam ba't maraming tao hindi marunong mag-thank you? Masyado tayong busy. Madalas yan ang isang rason kung bakit ang tao nanineglect niyang mag-thank you sa Lord. Do you remember the 10 lepers na pinagaling ni Jesus? Nung magaling na sila, yung isa nagbalik to say thank you. Yung siyam, nasaan? Umalis. Saan nagpunta? Ay baka nag-mall. Yung iba nag-Boracay na. Yung iba nagtagaytay na. At kung saan-saan na nakarating. Yung isa naisipan niyang bumalik para magpasalamat sa Diyos. Diba? Sa atin din, realidad yan eh. Maraming ganito ha. Pastor, pag-pray mo ako, may sakit po ako. Yung pastor, pray ng pray. 2 weeks na nagpe-pray sa sakit mo. Yung pala, nasa Tagaytay na. Magaling na. Di man lang nagbalik para, pastor, magaling na po ako. Thanksgiving prayer naman. Alam yung pag kayo na humingi ng prayer, expect nyo na patuloy kanyong pinagpe-pray. Ngayon, pag na-receive mo na, bumalik ka naman. Di ba? Pastor, natanggap na po ako. Brother, na magaling na po ako. Hindi. Pray ka pa ng pray. Na matanggap ka sa abroad. Nasa abroad ka na pala. Pray pa ng pray na ma-abroad ka. Babalik kayo to say thank you.
to the Lord. Yan ang dapat ginagawa natin. Pero dahil sobrang busy, nakakalimutan nating magpasalamat. Natanggap mo na yung hiniling mo, nakalimutan mo na magpasalamat. Di ba? Kaya nga sabi nila, nung walang trabaho, humingi ng trabaho, nung bigyan ng trabaho ng Diyos, hindi na makita sa simbahan. Di ba? Humiling sa Lord na makapag-abroad, pinadala ng Diyos sa abroad, puro trabaho ang hinanap, hindi church na mapupuntahan. Humiling sa Lord na ang sasakyan, binigyan ng sasakyan, kaso kada linggo, kada weekends, nasa Tagaytay, nasa Galaan. Di ba? Sabi nga nila, buti pa nung walang blessing, di ba, napipirmi ka sa church. Parang mas malungkot. Kung kailan ka binless, tsaka ka nawawala sa church, mali yun. Dapat lalo tayong nagpapasalamat sa Diyos dahil binibiyayaan tayo ng maraming mga bagay. So, laging sasabihin, I am thankful. Number 2, I am blessed. Sabihin niyo, I'm blessed. Di ba? Sabi nung kanta natin, di ba? I'm blessed. And I know that I'm blessed. And I know that I'm blessed. And I know that Kumusta po ang mga kalalakihan ng Pila-Pila Church of Christ? Kumusta mga kababaihan? Mga kabataan? Mga blessed na yan, mukha lang hindi. Pero alam ko, blessed kayo. When someone asks you, kumusta ka, the best answer is, I'm blessed. Yan ang best answer. Hindi okay. Sometimes kasi, okay is not okay. Di ba? Ang tao pretending lang na okay, pero yung I'm blessed, napakasarap niyan. Kasi yun naman talaga ang dapat. Because the Lord bless us in many ways. Di ba? Mapalad tayo, pinagpala tayo ng ating pong Panginoon. And, bakit tayo binebless ng Diyos? To be a blessing. Binebless ka ng Lord, hindi para lang makapagburakay ka. Di ba? Kundi para makapag-bless ka ng church. Ma-bless mo ang church mo, ma-bless mo ang gawain ng church. Kaya tayo binebless ng Panginoon. Minsan naisip ba ninyo, yung blessing natin sa buhay, halimbawa, bakit pag nagsaing ka, nagluto ng pagkain, may sobra? Kasi bless kayo. Kaya may labis, may sobra. Hindi para sa iyo yun. Bakit kung anong meron tayo sobra, blessing yon para sa iba. Diba? Minsan napansin nyo, meron nagbigay sa inyo ng damit, hindi kasya sa inyo. Anong ginawa nyo? Hindi para sa inyo yun. Pinadala lang ng Diyos sa iyo para ibigay mo sa iba. Tama? Uy, may nagbigay sa akin nito, hindi kasya sa akin, pinaabot lang pala sa iyo. Mas tingin ko mas bagay sa iyo. Tama? Hindi, anong ginagawa natin? Tinatambak natin sa bahay, binubulok natin doon. Ba't hindi natin pamigay? I-bless natin yung iba. Minsan yun ang malungkot kahit nga yung mga dilata sa bahay mga balikbayan boxes mga na-expire na, di man lang nakakain. Binubulok nyo. Naalala yung mga Israelita? Di ba? Yung mga mana, kinakain nila, binubulok lang. Nag-i-stack kasi sila. Dapat, pag binebless ka ng Diyos, i-bless mo yung iba. Dumadaan yung blessing ng Diyos sa atin. Pinararaan ng Diyos. Why? To be a channel of blessing. Di ba? Ganun tayo. Binebless tayo ng Diyos para maging blessing sa iba. Kahit ako sa Cardona, madalas binibigyan ako ng damit, ng long sleeve, ganyan. Laging hindi kasya. Sabi sa susunod, sister, pera na lang bigay mo ako nabibili. Laging hindi ako nakikinabang. Di ba? Pero ang point lang, siyempre, pinadala mo sa akin, hindi kasya sa akin, sa iba mapupunta. Dapat ganon. Kasi, yun ang thinking natin palagi. Ka, gagamitin ka ng Diyos channel of blessing para sa iba. Diba? Yun ang kailangan nating matutunan. Binebless tayo ng Panginoon. So, I'm blessed. Sabihin nyo,
Sabihin sa katabi mo, malapad ka. Ay, mapalad ka. Mali pala. Ano? Baka magkamali kayo. Mapalad, hindi malapad. Ha? Ano? Mapalad ka. Blessed tayo. Okay? We are blessed. Number 3. Sasabihin natin palagi, I am happy and joyful. Life is short. Kaya huwag sayangin ang oras sa lungkot, sa pagmumukmok. Kahit ano man ang pinagdaanan natin, maraming mga problema, maraming mga painful memories, maraming haharapin pa tayo sa buhay na ito, still dapat be happy and joyful. Tayo mo katabi mo, mukha bang happy? Happy na po ito. Yan ang normal niyan. Ano? Sabi nila, buti pa raw ang McDo, may happy. Happy Meal. Buti pa ang Jollibee, may Joy. Chicken Joy. Ang mga taga-Pila-Pila Church of Christ, dapat merong joy and happiness sa buhay natin. Di ba? Sabi ng isang kanta, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ng buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Hindi yun. Iba yata yun. Ano? Di ba? Sabi ko, kahit may problema, kahit wala kang pera, ano raw? Di ba't laging masaya? Imagine nyo, kahit yung katabi mo, mukha lang may pera yan, pero wala. Pero happy siya, sabi niya. Diba? Ganyan daw ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Dapat di nawawala yung happiness and joy sa buhay natin. Ano po? Lagi tayong maging maligaya. Marami kasing mga tao, hindi marunong tumawa, hindi marunong ngumiti. Diba? Kailangan maging masaya tayo sa buhay. Ngitian nyo yung katabi nyo. Baka 2 weeks nang hindi nangingiti yan. Ano? Ay, pangitiin natin. Sabi ng isang Tibetan secret of long and happy life, sabi niya, eat half, walk double, love triple. Kung gusto mo raw magkaroon ng long and happy life, kumain ka lang ng kalahati. Maglakad ka ng doble, marami, at tumawa ka ng mas marami. Tayo baligtad Kumakain tayo ng triple. Naglalakad tayo ng konti. Tumatawa tayo ng konti. Alam niyo dapat, kung gusto niyo magkaroon ng happy and long life, kumain kayo ng tama lang. Sakto lang. Diba? Tapos, mag-walk. Minsan kasi, lapit na lang. Gusto pa mag-tricycle. Alam niyo, mas healthy pa rin yung kumikilos. Gumagalaw. Diba? And lagi kayong tatawa. Alam niyo, sabi ng isang nabasa ko before, nakalimutan ko Reader's Digest, darating daw ang isang panahon na i-reseta ng doktor pagtawa. Imaginin mo, stress lang yan, kaya ka may sakit. Every 3 hours, tatawa ka ng 10 minutes. Guruin mo, yun lang ang reseta, di ba? Ang tipid. Tatawa lang tatawa ka lang. Sarap siguro reseta na, Huwag lang mag-isang tatawa, ha? Delikado yun. Delikado. Yung nasa jeep ka Naku po, lahat ng sasakay mo ay bababaan yun. Biruin mo, nagtatatawa ka, nasa trabaho ka habang nagsusulat. Naku, dapat nasa lugar. Pero alam niyo, it's healthy sa buhay natin. Dapat tumatawa tayo. Minsan yun ang malungkot sa tao. Magbabayad ng mahal sa sine, paiiyakin lang sila. Magbabayad ng mahal sa sine, tatakutin lang sila. Tapos di ka makaihing mag-isa. Nagbayad ka ng mahal para takutin mo ang sarili mo. Di ba mas masarap? Nagbayad ka ng mahal para pasayahin mo ang sarili mo. Tama? Ako personally, ang mga pinanonood ko, mga comedy. Kasi gusto ko lagi tumawa.
Di ba? Ako, when I preach, gusto ko tumatawa yung congregation. Di ba? Kasi importante, tumatawa tayo, nagiging maligaya tayo sa buhay. Ang dami na nating problema sa mundo. Tapos pag linggo, sesermonan pa kayo. Pagkagalitan pa kayo. Mga anak kayo ng Diablo, mga ganyan. Gruhin nyo, ang dami nyo ng problema sa mundo, sinermonan pa kayo. Di ba? So, kailangan ngumingiti, tumatawa, nagiging happy, nagiging joyful. Ang buhay po natin. Kasi sayang ang buhay kung pupunuin lang natin ng lungkot. Kaya, lagi ang bilin ni Haring Solomon, pag merong pagkakataon, be happy na, be joyful na. Not every moment is joyful moment. Tama? Hindi sa lahat ng panahon, happy. Kaya kapag yung moment is happy, be happy. Worship ito, celebration is a celebration. Dapat be joyful. Be happy na. Yan ang malungkot sa atin eh. Panahon na ng masaya, ayaw pa natin maging masaya. Di ba minsan yung mga mag-asawa, oy, lalabas tayo, kakain tayo sa niyaya ang asawa niya. Masayang umalis, magkaaway umuwi. Diba? Majority yan ng mag-asawa. Basta umalis silang masaya, uuwi silang magkagalit. Tama o mali? Diba tama? Sinayang ang moment. Kasi naman, di ba, pag alis, iba kasi, pag namimili ang lalaki at babae, magkaiba yan eh. Yung babae, lahat binusisi. Ang tagal. Yung lalaki nakaganon. Di ba tapos? Okay. Hanggang sa mag-away na sila. Uuwi silang magkagalit. So, happy time, happy moment, joyous moment, pero sinayang. Dapat pag masaya yung moment, gamitin na natin yon. So, always be happy. Always be joyful. Maging maligaya tayo sa buhay na ito. Mga kapatid, kung mga pangit na nangyari sa buhay natin noong 2025, marami rin tayong makikita ng mga magaganda. At tiyak ko, napakaraming magagandang nangyari sa buhay natin ng 2025. Hindi natin alam kung ano nag-aantay sa atin sa 2026. Pero alam ng Diyos natin sa langit. Di ba? Kung ano mangyayari. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari, but because He lives, diba? He knows, diba, what comes sa ating pong future. Siya lang ang nakakaalam niyan sa buhay na darating. Kaya, everyday ng buhay natin, ngayong taong ito, sabihin lang natin palagi, I am thankful. Tayo mapagpasalamat. I am blessed. And I am happy and joyful. Para yung taon natin, matatapos siyang nagpapasalamat tayo, pinagpapala tayo, maligaya at masaya ang bawat isa sa atin. So muli, Happy New Year po sa Pila-Pila Church of Christ. Let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong pagpapala sa aming lahat, sa mensahe po ninyo na ibinigay sa amin upang kami ay merong baunin sa bawat araw ng buhay namin sa taong ito na inyong ipinagkatiwala muli sa amin. Ang aming pong prayer, patuloy po nawa na pagpalain po ninyo ang iglesyang ito, samahan sila sa kanilang journey at ihanda sila sa panibagong lingkod po ninyo na ihahatid sa lugar po na ito. Naniniwala po kami na hindi nyo po sila pababayaan at naniniwala po kami na inyo po silang pagpapalain. In Jesus' mighty name, Amen.